everybody. Welcome back to the Simply Be podcast. Kamusta? I hope that everyone has been doing great. Everyone is in a positive energy. And to everyone here listening and watching, thank you again sa inyong oras, sa inyong panahon na makinig at bumisita dito to sit down and have a conversation with me through this podcast. Without further ado, this is me, Simply B. Tara, kwentuhan tayo. For today's episode, ang tanong na gusto kong i-share sa inyo is kung paano nga ba ako natutong magmahal. Sa kung paano ang naging takbo ng buhay ko, wala akong naging basis ng kung ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. I thought before love means the love that you would get from your parents, or I thought that when I lost my parents, ang ibig sabihin ng love is that you would only get it from a boy, from being in a relationship romantically. Akala ko yun lang yung source of love noon. Pero as life went by and as I have gotten older, unti-unting napaintindi sa akin ng mundo at ni God kung ano ba ang tunay na anyo at ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. And syempre, I have here with me today a very special guest. He is my best friend. He is my person. And he is also one of God's biggest instruments for me to discover and understand what love really means. And I would like to welcome to the Simply Be podcast, syempre, my love, ang aking mahal na si Ruru Madrid. Hello, mahal. Hey, mahal. So, I'm so happy that si Mr. Ruru Madrid ay nag-yes na makipagkwentuhan sa akin dito sa aking podcast. Actually, I look forward to this episode with you, mahal, kasi lagi ko naman sinasabi rin sa'yo to na naging instrumento ka talaga sa kung paano ko naintindihan at na-discover kung ano ba yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. And with how long we have been together, we've been together for 8 years now. Wow, galing na pala. Hindi rin namin akalain na kami ay magtatagal ng ganito katagal. Ito tayo ngayon. The kind of love that we have for each other, for God, for the things we do, for our family. And I think the way love has evolved for us isn't just how love is within the both of us. In fact, yung pag-intindi natin sa pagmamahal ngayon is really more broad and it has expanded into even the world outside of us. And I think parehas din natin na-discover na hindi lang pala talaga iisa ang ibig sabihin ng pagmamahal. And like for example, yung ganitong setup, I mean, I'd like to also introduce to people na bakit kami nasa likod ng kotse ngayon. It's because Ruru and I, ganito lang kami, actually. Isa to sa mga paborito naming tambayan, paborito naming spot, paborito naming pastime.
hilig talaga namin na to have a space with just the two of us. We would order food or minsan talagang simpleng magpa-park lang kami kung saan, upo lang kami sa likod ng sasakyan tapos magkukwentuhan lang kami or magpi-people watching lang kami. And I think dun nabuo talaga yung essence din of Tayo. yes, yung tayo, di ba, Val? Parang, dito rin tayo, naging tayo. Kotse rin. Actually, oo nga, no? Oo nga, no? Yeah, nagkaligawan tayo sa kotse. Marami nangyari sa kotse na hindi natin inaasahan. Siguro, kami ni Ruru dati, we did not like each other at all. Oo. Safe to say. Ako crush na kita noon. Ewan ko sa'yo. I'm sure hindi. Actually, hindi ko alam. But dati parang feeling ko kasi ang yabang mo. Feeling ko dati hindi mo ako napapansin or hindi mo ako nakikita. Parang maraming moments na nagkikita tayo sa GMA. Naalala ko yung first project natin together. Actually, first project ko sa GMA yun. Katrabaho na kita. Pero never tayo nagkaroon ng conversation. Siguro para naiiya ako, naiilang. And also, siguro kasi ako yung introvert self ko. Parang, yun nga, I would come off as hindi namamansin. But really, hindi ko lang din talaga alam kasi paano. And like, hindi rin naman kasi ako feeling close din dati. So, hindi rin ako talaga someone who would reach out and who is also madaling lapitan. Especially when I was younger. Kasi sobrang close lang talaga eh. Ayun, the first time na nakita ko si Bianca, hindi naman sa GMA. I remember, may isang araw na nagpunta si Bianca kasama yung tropang Pochi sa school namin sa Santo Niño Elementary School. Usually daw pupunta daw yung tropang Pochi sa ibang schools at napili yung school namin during that time. Oo. Naalala ko pang umaga yung pasok ko. Pero pupunta daw yung cast ng tropang Pochi ng hapon. So, kailangan kong bumalik ng school. And then I remember, the first time na nakita ko si Bianca, siguro, ganda naman itong artista na to. Sino ba to? Ganyan. Tapos sinabi sa akin ng kaklase ko si Bianca Umali yan. So, gustong-gusto ko magpa-picture sa'yo. Kaya lang, naalala ko yung handler mo nun, hindi ka pinapayagang magpa-picture. Siguro nga kasi may mga ginagawa kayo. Nagdala pa kami ng nun, yung DSLR. Kasi nga yung kaklase ko, anak siya nung, alam mo yung photographer sa mga eskwelahan, sa mga simbahan, yung may bayad pagkatapos 50 pesos, ganyan. So, dinala niya yun. So, sabi ko, picture ako dito, pero hindi pumayag. And then I remember, tumatak sa akin yun. Sabi ko, balang araw, muli ko makakasama to si Bianca. At siguro, parang siguro, nung time na yun, iniisip ko na, kasi gusto ko na rin talaga mag-artista. Sabi ko, gusto ko maging collab team to. Parang ganyan. So, ayun siguro yung, hindi naman yun yung parang pinaka naging motivation. Pero I would say na, isa yun sa naging motivation para sa akin na magpursige sa pag-aartista. Totoo ba yan, Mahal? Totoo yun. Weh? Oh. I mean, not naman parang, kailangan ko maging artista kasi kailangan ko makatrabaho. Hindi, pero siguro ako kasi alam mo yun, pagka naiisip mo na gusto mo mangyari isang bagay, parang gagawin mo lahat ng mga kaya mo para mangyari siya. Pero syempre, eventually, maraming mga instances or mga factors na bigla na lang haharap sa harapan mo. Tapos, mag-iiba rin syempre yung mga pananaw mo sa buhay. So, siguro isa yun sa mga parang tumatak din sa akin. Kaya nung nakita kita sa GMA, I remember, marami na akong crush nun sa GMA. Lagi ko sinasabi mo, parang tuwing may makikita akong artista, laging Crush mo na. Laging crush ko na siya agad. So, parang galing lang rin. Parang kung
babalikan natin yung mga panahon, di ba? Parang, totoo pala talaga yung mga manifestation. Na parang minsan pag sinabi mo sa universe na gusto mo mangyari isang bagay, mangyayari rin talaga siya. Aww. At hindi man tayo naging magka-love team, Yeah. pero may mas sigit pa nangyari doon. Yun yung naging Actually, tayo. kaya rin siguro, like kahit tayo, hindi tayo makapaniwala na naging tayo eh. At na Totoo. tayo hanggang ngayon. Parang, yun nga, because kahit na nagkita na tayo sa GMA noon, I wasn't also aware pa about yung story na yun na Oo. yung pumunta kami sa school mo ng Tropang Pochi Yeah. days. And Parang nalaman mo nung kinuwento ko na lang sa'yo. oo, nung naging tayo na. And nung nagtatrabaho tayo sa GMA, we would see each other. And yun nga, we also both were with different love teams for a long time. Na parang makikita tayo sa hallway, pero hindi rin tayo talaga those na mag-uusap or wouldn't even say hi to each other. Parang it wasn't really something na... Yeah. Siguro mahal kasi parang in a way, hindi man tayo yung nakakaramdam nung... Kasi pares tayo nasa love team, tapos pares tayong nasa isang network. Sama may competition yun eh. Pero the hindi feeling. man tayo yung gusto makipag-compete sa isa't isa. Pero yung sitwasyon. Na-set ng situation, Oo, yung yun ganong yung feeling. Kaya rin, fast forward to when that night na for the first time naramdaman namin, specifically sa kwento ni Ruru, naramdaman niya yung spark daw. Hindi kasi nga, syempre si Bianca kasi parang, yun nga, parang siguro yung dating Bianca, yung dating version mo, hindi ka talaga pala kausap, hindi ka mabate. Parang never nga tayo nagbeso eh. Never. Never tayo Never nagbeso. talaga. Pero may one time, naalala ko Sunday pinasaya yun. For the first time, bigla akong pinansin ni Bianca at sinabi niyang, ganda ng shades mo. Yun lang yung sinabi niya sa akin. So parang, medyo na-weirdohan ako na, parang first time niya yatang may pinuri sa akin or parang bigla kang bumate. And then, that's the time na parang, naalala ko kasi nga, meron nung parang, hindi pa uso yung mga GMA gala. Wala Parang pa. May meron Thanksgiving Thanksgiving party. ng GMA. Tapos siguro parang naramdaman mo na, okay rin pala makipag-friends kasi nga hindi ka nga usually nakikipag-tropa. Parang nakita mo kaming dalawa ni Andre na lagi mag-asama. Paras. Tapos, yun, sabi mo, tara, hang tayo sa susunod. Ganyan. Tapos alala mo, sabi ko pa, May basketball ako. So that was the very first few attempts ko to become or at least try to connect with people. Of course, I wasn't really good at it. Pero, isa yun sa mga first attempts kong to try to connect with people. Pero, hindi talaga rin ako magaling makipagkaibigan kasi dati mahal. Nahihiya talaga ako. And fast forward to that night, the night that we met, officially met. Yun na yun. The rest is history. And, yun na yun. Ngayon, 8 years na tayo. Diba? Who would have thought? Up until now, actually, it still makes me really reflect on yung hiwaga ng pagmamahalan natin. Alam kong it may sound cliche or cheesy, pero nakahanap rin talaga tayo sa atin ng kung ano yung ang hirap rin niya i-explain wholly sa mga tao. O kung parang hindi rin siya mapakita unless like within the moments nating dalawa kapag eto lang tayo, nagkikwentuhan lang tayo, parang dun natin pinaka na-discover din yung bits and pieces of ourselves and then the relationship. Yeah. Oo, kasi mahal, parang, di ba, dati yung mga matatanda, may mga kasabihan sila na mahanap mo rin yung katapat mo. Di ba, lagi may ganun. So,
doon ko na patunayan na totoo pala talaga yun. I mean, for the longest time, may pagka-hopeless romantic ako. And then wala rin sa utak ko na, parang wala sa utak ko na mag-settle sa isang Before. girl before. Pero, nung nakilala kita kung paano ka mag-alaga, hindi dahil nasa podcast tayo ngayon at sinasabi ko to. Pero totoo yun. Parang every time na kinikwento ko rin sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, meron talagang darating sa buhay mo na magpapabago ng pananaw mo sa buhay. At siguro, nakita ko yun lahat sa kung papaano ka bilang isang babae, bilang isang tao na mararamdaman mo na lang na ito yung gusto ko makasama habang buhay. May ganon na feeling, and it's not usual na maramdaman yun, especially sa kung papaano rin yung version ko Before. nung mas bata pa ako. Pero, yun nga, binago mo kung sino ko, binago mo kung papaano ko tignan ang pag-ibig, ang pagmamahal. So, I will always be grateful sa lahat ng mga nangyari. And even now, pagka nananalangin ako, yun yung lagi kong pinagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. And lagi ko rin naman sinasabi sa'yo na ikaw talaga yung greatest blessing na natanggap ko sa buhay ko. Ito. Sorry. So, ito yung dynamics namin. Mas emotional ako sa kanya. Okay. I'm grateful for you. Alam mo, hindi naman ganito yung podcast, di ba? Ganyan. Yeah. Yun talaga yun. Kaya naalala ko nung first time na nag-date kami, nagulat din ako sa sarili ko kasi hindi first isang date pa lang kami pero update na ako ng update sa kanya. Yes, in-update ko siya. Hi, good morning. Nagising na ako, kumain na ako, papunta na ako sa trabaho ko. Tapos di siya nagre-reply. Sabi ko, wala, baka ginost na ako nito or baka wala lang pala talaga sa kanya yung first date namin. So, hindi ko inaasahan na magiging ganito tayo. At pagka binabalikan ko siya, parang kahapon pa rin talaga lahat ng mga nangyari. Alam mo, mahal, every time you would share these things about how I am able to also make you feel this way, luminaw sa akin na ang pagmamahal pala can mean so many different things. Ang pagmamahal pala ay hindi lang isang anyo. Love is God. Love is myself, ourselves. Love is us. Love is you. Love is blind. Hindi. Ay, di ba? Hindi. Ay, di. Love is Linawan like a nga box ako of eh. chocolates. Life Ay, yun. life pala yun. Love is in the things that you do. Diba? Love is in the craft that we continuously dive deep into kasi mahal natin yung sining natin. Love is in our family. Love is in this podcast. Alam mo yun, people who are listening and watching. Just watching Nene. Watching it. Sorry. Wow. So ito pala yung podcast. It's like a roller coaster ride. People who are listening and watching. Yeah. It's what I meant. So watching. So nakagawa ka ng bagong word. So And- guys, take note. Watching. Aray ko. And parang, yun nga, through our relationship, isa-isa yun, luminaw sa akin. Yun yung na-discover ko.
And I'm grateful because you gave me the space to discover that. I mean, ang complex niyang i-explain at ikwento because yun nga, in the course of our 8 years and still counting, parang every second of every day, iba-iba yung challenges on a daily basis. Iba-iba rin yung phases natin every year of our relationship. But what I admire the best about the both of us is we always go through it together and we always get to see things from a bigger picture perspective. And when we assess, parang, I love it when we have the conversations na we have about ano yung naging growth natin as a couple, ano yung growth natin as individuals, and see how things always align. No? Yeah. Yeah, ang galing lang kasi parang hindi naman kasi madali yung relationship, di ba? Parang, and I guess sa relationship natin, maaari nakikita ng mga tao na masaya tayo ngayon, naka 8 years na tayo. Parang mababasa mo sa mga comments ng mga tao na parang, wow, 8 years na sila, parang kailan lang. Pero kung titignan at babalikan natin lahat ng mga pinagdaanan natin, mahal first year pa lang. Yun, it was very challenging because pakiramdam ko during the mga panahon na yun, parang you and me against the world. Kasi nga, syempre, may iba't ibang expectations yung mga tao sa atin. Syempre, artista tayo. Kumbaga, public figures tayo. Meron silang gusto para sa atin. Meron silang nakikita para sa atin. At malaking challenge din yung trabaho natin sa atin. I mean, mahal man natin yung ginagawa natin. Mahal man natin yung pagiging artista. Pero hindi siya ganun kadali. Hindi siya madali. Hindi siya madali. And siguro, dun ko napatunayan na hindi mo lang pwede basta iasa lang na hindi, kaya natin to or parang hindi siya pwedeng ganun lang eh. Parang lagi siyang choice na everyday gigising ka sa isang araw na ikaw at ikaw pa rin yung taong pipiliin ko everyday. Siyempre, magkaiba tayo ng personality. Sobrang magkaiba tayo ng personality. Magkaiba tayo ng gusto. Magkaiba rin tayo ng ayaw. Magkaiba tayo paano kumilos. Magkaiba tayo kung papaano tayo lumaki sa buhay. Pero lagi nating hinahanap yung paraan or yung way na magtagpo tayo lagi sa gitna. At pag-usapan natin kung papaano natin masosurvive tong araw na to. Yun yung pinakamasarap sa relationship nating dalawa, mahal, kasi tulungan siya eh. And never ko naramdaman sa atin na parang nag-uungusan. Never ko naramdaman sa relationship natin na dapat mas magaling ako sa'yo, o dapat ganito ako. Para bang lagi siyang naghahatakan. I mean, hindi sa lahat ng pagkakataon bati tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon masaya at mahal natin ang isa't isa. Oo, there's love. But most of the time, hindi kayo hindi kayo in love. Yeah. Dahil Not nga, all the time. minsan mas nangingibabaw yung galit nyo sa isa't isa. Pero kahit galit kayo sa isa't isa, patuloy nyo pa rin pipiliin na itong taong kinagagalitan ko, siya pa rin yung taong gusto ko makasama. Ay, yung relationship natin din ang naging proseso ko, mahal, kung paano ko rin na-discover na mahalin din yung sarili ko. Because yun yung kagaya ng sinabi mo kanina, we have realized that hindi, as much as we love each other, sometimes it is also as much as we hate each other. It can also reach that point. Hindi sa lahat ng araw in love kayo sa isa't isa. Hindi sa lahat ng araw kaya ninyong kampihan yung isa't isa. Lalo sa atin, malaking challenge siya kasi magkaibang tao tayo.
Pero sa ating dalawa, in those times na may gap tayo, how I see na ginagawa natin is that we process ourselves and then we gauge kung naging tama ba yung pakikitungo natin sa isa't isa. And it's through that process that I also learned so much about myself. At malaking factor din dun yung maraming pagkakataon din na nasasaktan natin yung isa't isa. May mga panahon na umiiyak tayo, mga panahon na hindi tayo nag-uusap, mga panahon na magkagalit tayong dalawa. Parang feeling ko yun din yung naging paraan ni God. Doon niya pinadaan yung pagpapaintindi sa akin ng ito yung tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. And when we're not okay, kay God ko ibubuhos lahat eh. At ganun ka rin. Diba? Kay God natin ilalapit lahat, isusuko natin lahat. At sa Ama natin ibubuhos at iaalay lahat ng pagmamahal kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. At ramdam natin na ibabalik niya sa atin yun, ipapaintindi niya sa atin yun, no matter where we are in our relationship. And that was how I learned what love is. Through our relationship, I discovered so much about myself. I learned kung sino ako, kung paano ako magmahal, and what things I appreciate, how I love being loved and taken care of as well. But also beyond our relationship, no? Ang natutunan ko rin talaga is God's love. At napatunayan kong it's God's love na kailangan natin the most, even beyond our relationship. Because siya yung punot dulo ng lahat eh. Kung hindi dahil sa Ama, hindi tayo magtatagpo. Walang Ruru, walang Bianca, simulat sa pool. At kung hindi rin dahil sa Kanya, hindi tayo magiging kung sino tayo ngayon. That was my biggest leap of faith also. When I decided na I want to understand God's love more. I wanted to deepen my relationship with Him. And when I took the steps to go closer to Him, when I really did commit na kahit gaano karaming beses masaktan by our world, totoo nga kaya na it's only God's love that is enough. And when I understood that, ang sarap. Ang sarap kasi yun na rin yung nagpa-realize sa akin na hindi na ako mag-isa. Na hindi na ako dapat matakot magmahal din ng ibang tao. Kasi andyan yung pagmamahal niya. At because binuhos ko yung pagmamahal ko at yung tiwala ko sa Kanya, ang binalik niya sa akin ay yung pagmamahal ko sa sarili ko. Because I have this much love for myself now, I'm capable of loving you more. I'm capable of loving my family more. I'm capable of giving love to the craft that we are doing. And I'm capable now of expressing love to more people. Kasi kagaya nga ng sinishare ko rin, di ba? Hindi ko naman yun kaya dati. Hindi ko, actually kahit sa'yo eh. Kahit sa'yo, even in our first years, parang dahil nga every year nag-evolve tayo sa relationship natin. Ang dami ring imperfections. I also know how hindi pa rin ako perfect hanggang ngayon. Pero alam ko rin at kung gaano rin karami yung naging pagkukulang ko sa'yo noon.
But with how I understand things now, ang hirap ipaliwanag ng pagmamahal pala talaga. Na yun nga, ang pagmamahal ay hindi lang siya iisang bagay. Hindi lang siya basta pakiramdam. I thought kasi to love is to be in love. Pero hindi. It is through a relationship that I learned that love is about sacrifice. Love is about going through pain with your partner. Love can also mean finances. Love can also mean family, religion. Sobrang daming ibig sabihin ng pagmamahal. It's not just one thing. And that's how I learned what love is. Parang feeling ko kasi mahal before mas, I don't know, even naman siguro hanggang ngayon. Pero siguro natutunan mo na lang rin kung paano mahalin din yung sarili mo. But I feel like before, mas giver ka eh. Mas ikaw yung nagbibigay ng pagmamahal. Mas ikaw yung nagbibigay ng alaga. And dati, pakiramdam mo, okay na yun. Basta maibigay mo kung paano ka magmahal. But sometimes, sa kakabigay mo, hindi mo namamalayan na ikaw na yung nauubos at wala ka naiiwan kung paano mo mamahalin yung sarili mo naman. True. So ngayon parang I'm happy na nakikita ko yung growth mo bilang isang tao na natutunan mo rin na mahalaga rin na mahalin yung sarili natin dahil doon tayo kumukuha rin ng lakas at doon din tayo kumukuha ng pagmamahal kung paano tayo magmamahal ng iba. So even now, mahal, pagka tinitignan kita, masaya ako pagka kahit na simpleng bagay na meron kang sarili mong oras, mas nakakapagbasa ka mag-isa, meron kang time na mabibilan mo ng gusto mo yung sarili mo. Kasi before, bago mo gawin yun sa sarili mo, ibibigay mo na muna sa iba. Sila na muna bago ako. Tsaka na ako. Okay na ako dito. So I'm happy na ngayon natutunan mo siya because now, mas kaya mo na siyang ibigay na mas buo. And now, na nakikita ko rin yun sa'yo, hindi ka na rin masyadong, alam mo yun, parang you're not expecting too much from anyone na, dapat ganito rin yung matanggap ko. Because, hindi mo na siya kailangan kasi binibigyan mo na ng pagmamahal yung sarili mo eh. So, I'm just very happy, mahal, na natutunan mo siya because deserve mo kung ano mang klaseng pagmamahal yun dapat ibigay sa sarili mo. I think I'm getting emotional about this kasi hindi siya madaling proseso para sa akin. In fact, naging masakit na proseso yung pag-intindi ng pagmamahal for me. Gaya ng shinare mo, sobrang giver ko dati na ang dali ko rin masaktan kasi syempre, di rin maaalis na there are times where you also expect to get the same amount of love that you give. Yeah. Or, hindi nga lang the same amount eh. Sometimes, or at least ako, admittedly, there are times wherein I expect the exact same kind of love. Yes. Na parang kung ito yung ginawa ko sa'yo, Oo. ito rin dapat yung ibalik mo sa akin. Kasi nga, so akala ko ganun siya. At madalas yan, nauubos ako. Parang tama ka rin. Thank you for acknowledging that na laging uunahin kong ibigay muna sa ibang tao. Pero pagdating sa pagbibigay sa sarili ko, kailangan may proseso ng pag-iisip yan. May proseso yan ng deciding factors muna bago ko mabilhan yung sarili ko kahit ng isang simpleng bagay. But when it comes to other people, it's always
It's okay. Pero ang hirap rin pala nun. Na-discover ko na it's hard for you to love through an empty cup. From an empty cup. Sorry. It's hard to love from an empty cup. Kumbaga, kung baso ka ng tubig o pitchel ka, hindi ka rin pwedeng buhos ka lang ng buhos sa baso ng iba kasi mawawalan ka rin ng laman eh. Ang nakalimutan kong gawin nun ay yung tumanggap din ng pagmamahal galing sa iba. Dahil nga nasanay ako mag-isa. Nasanay ako na ako lang yung bigay ng bigay. Yeah. Nakalimutan ko rin tumanggap ng pagmamahal mula sa iba. Because hindi ako sanay na may nagmamahal sa akin. At akala ko it took so much from other people to give me love. I didn't think I was worthy of their love. Mas pakiramdam ko na kailangan kong ipakita kung bakit ako dapat dapat Parang mahalin. kailangan mo laging patunayan. Na kailangan kong patunayan na, uy, ganito kita mahalin na akala ko ganun before. Kaya ang dali ko rin masaktan. But how did you, kumbaga, papaano mo na-realize yun sa sarili mo na yun nga, parang hindi, na kailangan mo mag-iwan ng pagmamahal sa sarili mo at hindi lang pwedeng basta buhos ka lang ng buhos. Kasi ngayon happy, mahal, syempre na ganyan ka na ngayon dahil ever since yan din naman talaga gusto ko maramdaman mo, di ba? Nung na-catch ko yung sarili ko na hindi ko na kaya ring sumaya. Nung nahihirapan na akong makaramdam ng saya. Yung hindi ko na ma-appreciate yung achievements ko, hindi ko matignan yung sarili ko sa salamin. I couldn't even accept compliments from other people. Ganun na naging mababa yung self-esteem ko, yung self-worth ko to the point that I didn't have respect towards myself na also. And also, how I saw you as a person. Idol rin talaga kita eh. Honestly. With how optimistic you are and how no matter where life takes you, kaya mong piliin na maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. That really inspired me to become a better person also. Because sabi ko, if another person is capable of choosing to be a good person, then it also means I'm capable of doing it as well. At for the first time, hindi rin siya yung something na gagawin ko para may patunayan sa ibang tao. Ginusto ko siyang mapatunayan sa sarili ko. Kasi yun nga, kagaya ng hindi ko na ma-appreciate yung sarili ko, hindi na ako makatanggap ng compliment sa ibang tao. Parang, even my thoughts towards myself, parang ang sama na, ang negative na, yung judgment ko sa sarili ko, yung doubt ko sa sarili ko, ang sama na, and that also affected my thoughts about other people and about the world in general. At being in the industry that we're in, hindi rin madali kasi talaga. So, that was that one day that I decided na I want to be a better person. I want to push myself to be a better person. And it's in through those times na I feel like guided rin talaga ako by the love of my mom and my dad and by God. Kasi feeling ko, kaya ako naiisip yung mga ganung bagay. It's their voices. Parang feeling ko, it's God's power and it's their way of like getting into my head na alam kong yun yung nagiging guidance ko. Kasi alam mo naman kung paano rin ako maagang naging independent. I mean, at 16, to be exposed into the world ng ganung kaaga. Ang daming pwedeng nangyari. But still, Maaari akong pwedeng nabuntis ako ng maaga, pwedeng napasama ako sa maling mga tao, pwedeng nalulung ako sa drugs,
or pwedeng ang daming pwedeng mangyari. Pwede akong malihis. But I was never interested in those things. Parang, yun yung sinasabi ko na even in those times na nagkakaroon ng, muntik na ako maaksidente o minsan, alam kong kulang yung dala kong pera, pero biglang yung kulang na 25 centavos meron ako sa bulsa ko. Alam kong mommy at daddy ko yun. Alam kong si God yun. And in that day that I realized na I want to be a better person because gusto kong mahalin yung sarili ko, is because nakita ko rin kung paano ako mahalin ni God. Naramdaman ko kung paano ako mahalin ng mommy at ng daddy ko kahit na wala na sila dito sa tabi ko physically. At nakita ko kung gaano mo ko kamahal. And so I guess I wanted to see the reasons why you all love me the way that you love me. Kasi nangyari naman ako na parang, ano kayang nakikita sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin na why do they love me and how do they love me and how come I don't see it? And so I wanted to give that to myself. I wanted to be able to love more and to be more kind. Totoo pala na it will start from you. Totoo pala that when you are kind to yourself, that when you love yourself, when you appreciate yourself, when you respect yourself, when you know your worth, all the more you are capable to see all of those. So everything starts with you. And kapag ikaw mismo sa sarili mo, kontento ka sa sarili mo, that's the best place to come from into loving other people, into expressing love from your cup. Kasi magre-reflect yun eh. Nagre-reflect pala talaga yun. Mag-iiba yung pagtingin mo sa mundo. Mag-iiba yung paniniwala mo. Mag-iiba kung paano mo tignan yung ibang tao. In fact, mag-iiba rin yung judgment mo towards other people. Kapag ikaw mismo yung sarili mo, kilala mo sarili mo, mahal mo sarili mo, may respeto ka sa sarili mo. And yung golden rule din na you do not want to do unto others what you do not want them to do unto you. Parang because you respect yourself enough and you know then what you deserve and you don't deserve, yun din yung magiging basis mo of ano yung para rin sa ibang tao eh. Like tayong dalawa, 'di ba? Magkaiba tayong tao. Sobrang opposite tayong dalawa of each other. Pero it took us time for us to really understand and we still are continuously learning kung ano yung differences natin as individuals. But nakikita natin ngayon na yun yung exciting sa ating dalawa kasi it's through our differences that the relationship flourishes more from. Parang feeling ko, kaya natin nababalance yung isa't isa kasi malinaw sa atin how to understand yung strengths and weaknesses nating dalawa. At nagagawa nating magsaluhan because kung ano yung weaknesses ko ay strengths mo. Kung ano yung weaknesses mo ay strengths ko. Naulit ko lang ba? Yeah, tama. Ayun, vice versa. 'Di ba? Well, yun naman talaga rin kaya nga tayo nasa relationship kasi pinupunan natin yung somehow pagkukulang ng isa't isa, di ba? I mean, ba't pa tayo makikipag-relationship kung kaya na pala natin lahat, di ba? And yun din pala yung essence of you choosing your partner in life. Like, you really choose someone who you have or who you get to see the best of dynamics that you can have with. Kasi ano siya eh, parang kumbaga sa machinery, you guys have to have that coordination and collaboration and become co-creators of a life and a future even of not just the both of you, pero kung magdadala kayo ng mga bagong tao sa mundo. 'Di ba? Yun pala talaga yung essence nun. And it really means committing also. Yeah. And to commit is
It's not easy. not easy. And I also learned how to commit more in other things in this world through our relationship also. Kasi yung paninindigan din ba na kahit sa sarili ko, kung alam kong I have the best of intentions naman din, when I doubt myself, I also get to push myself the same way that you push me. Na kaya mo yan. Always remember why you started this and why you're doing it. And that reminds me why I am committing to the things I do. Right. And God reminds me why I have to commit to myself. Because then if I don't commit to myself, I wouldn't be able to commit to us. Mismo. How about you? Yeah. Parang, I guess, commitment para rin sa akin is, yeah, like what he said. It's not naman parang in-order mo lang sa kung saan, tapos sabihin mo na parang, okay, kaya ko na i-focus sa sarili ko dito. Dati kasi ang especially. daling sabihin eh. Yeah, and Diba? kahit naman sino pwede magsabi na, okay, I'm committed sa isang bagay na to. But especially with our relationship, like what I said earlier, Mahal, na iba kasi yung trabaho natin. Iba rin yung ginagalawan natin mundo. So yung commitment ay malaking bagay para sa atin at yun yung nagpapakapit sa atin kung bakit hanggang ngayon matatag at lumalaban pa rin tayo. It's a sacrifice. And I guess that commitment, yun din siguro talaga yung nagpapaalala sa atin na kailangan natin panghawakan sa lahat ng pagkakataon. Because bakit ba natin to sinimulan in the first place? Diba? At siguro, nakikita rin natin siguro talaga yung isa't isa sa future natin kung bakit pa rin hanggang ngayon nakakapit tayo sa commitment na yun. And ang isang nagpapatibay to me para sa akin doon sa commitment is that si God din talaga yung center ng relationship. Siya yung nakahawak din sa commitment natin dalawa. Na kaya tayo nandito, na kaya pa rin tayong dalawa yung magkasama because siya yung nagpapaalala sa atin na kailangan yung maging committed sa isa't isa. Parang lumilinaw na may purpose din eh. No? I think that's also one thing that I love about the both of us. Kasi hindi lang din tayo nandito for the relationship. Dami ng factors. Ang daming factors. Ang dami na rin natin invest sa isa't isa. Yes. And alam natin na we are teammates, partners for the things that we want to achieve outside of the relationship. Mismo. We want to be able to have an impact also into the world through the relationship. Yeah. Kasi meron tayong mga kanya-kanya nating purpose. Meron tayong kanya-kanya nating goals. And when we do find that alignment in that, parang I know and I believe that God guides us na makamit at madala natin yung ganong pag-iisip natin. At saka nakakabit na yun, Mahal, sa lahat ng ginagawa natin. I mean, syempre madalas natin napapakinggan na ihiwalay yung relationship sa trabaho. Pero habang tumatanda tayo, nare-realize natin, hindi mo siya pwedeng ipaghiwalay. Connected siya. Connected siya. Kasi, like, for example, sabihin na natin, hindi tayo okay, mag-away tayo, and then pupunta tayo sa trabaho, hindi naman mo pwedeng hubarin lang yung problema na yun at sabihin, sige, mamaya ka na problema. Pupunta ako sa trabaho, eto na muna yung focus ko. Hindi eh. So, parang doon ko nga na-realize, Mahal, na kailangan sa lahat ng aspeto ng buhay natin, matibay na matibay itong relationship kasi yun yung magbibigay ng motivation sa atin. Yun yung magpapalakas sa atin. Yun yung magbibigay inspirasyon sa atin to work harder na ma-achieve natin yung mga dreams natin because meron tayong ganitong core, meron tayong ganitong pinanghahawakan.
Ang sarap din i-share ng growth kasi natin eh. Yeah. Yung naging growth natin as individuals which affected the relationship. Parang mas ganun siya eh. Through the relationship, it pushed us to grow as individuals because we want to better ourselves for us to be better for us and for other Mismo. people. The way we accept our imperfections, the way we find alignment in those times na it's hard to see it, is what gave us strength. Ganun ko natutunan magmahal ng ibang tao. Na nagsisimula talaga siya muna sa'yo. Pala. Kay God, tapos sa'yo, tsaka Yeah, siya masarap kaya mo na. ipamahagi sa ibang tao. Ano pa man ang padala sa yung pagsubok, parang alam mo yun, alam kong okay kami ni Lord, alam kong okay ako sa sarili ko, alam kong okay tayo, I'm okay. Yeah. Siguro mahal ako, siguro gusto ko lang rin i-share na nag-iba rin ako bilang tao na naging tayo eh. Kasi nga, like, ikaw yung para bang bukod sa girlfriend kita, bukod sa partner kita sa buhay, somehow ikaw rin yung teacher ko in life. Alam mo naman na marami kang mga naturo sa akin ng mga bagay na hindi ko alam kung paano gawin dati. Katulad na ng mga simpleng bagay, like for example, magluto, di ba? Maglinis, maghugas ng plato, maglinis ng bahay, or alam mo yun, yung mga ganun tipo. Kasi nga siguro, growing up, ako, siguro, yung parents ko kasi, dahil lumaki rin sila sa hirap, at ayaw nilang iparana sa anak nila kung ano yung naranasan nila nung bata sila. And grateful ako dun. Siyempre, na ganun yung ginawa sa amin ng magulang ko. But siyempre, growing up, hinahanap ko rin kung paano ko matututunan yung mga bagay na to. Siyempre, eventually, bubuo tayo ng pamilya. Gusto ko rin na ituro ko sa anak ko paano gawin to mga bagay na to. Ikaw yung nagturo sa akin ng lahat ng yun. And not just that, even sa kung paano yung work ethics, na dapat hindi ka nalilate because maraming mga taong naghihintay, maraming mga taong nauna kaysa sa'yon dumating dyan. So pag nalate ka, dadagdag na naman sa oras nila ng paghihintay yun. Binago mo yung pananaw ko sa kung paano mabuhay. I mean, I'm not saying na masama akong tao dati, but I will never be perfect naman eh, 'di ba? Pero yun yung kagandahan ng relationship natin. Hindi man tayo perfecto as individuals, pero somehow, doon sa mga imperfections natin, pinupunan yun ng isa't isa. Not naman para maging perfect, pero para maging better ka bilang isang tao. So napakasarap sa puso na meron akong katulad mo na laging nagpapaalala ng mga ganong bagay. Kahit na sa mga maliliit na bagay, like for example, iniwan ko yung isang baso dyan na inuman ko, ganyan. Pero sasabihin mo sa akin na dapat iligpit mo yan, or dapat, kahit na sa mga simpleng gestures, kahit na nasa labas tayo kumain, tumatatak siya sa akin because I know eventually pagka nagkaroon ako ng anak or pagka meron akong kasama na ibang tao, maaring ako naman yung magturo nun sa kanila. At ikaw rin yung nagturo sa akin na you lead by example. Sa trabaho, I remember the first time na nagtrabaho tayo together during The Right One sa isang teleserye, kung paano mo binibigay yung trabaho mo sa isang eksena, more than 100%. So,
Hindi mo na kailangang sabihin sa ibang tao na dapat ganito kayo magtrabaho, dapat ganito yung level of work na binibigay niyo sa trabaho natin. Hindi na eh. Because pag pinanood kita, nakikita ko na sobrang committed ka sa ginagawa mo. Sama mahahawak eh. Gusto mo rin maging ganun katulad mo. At simula nun hanggang ngayon, 3 years na nangyayari yung panahon na yun. Pero yun yung nakatatak sa akin. Nabigyan ako ng oportunidad na makapag-lead or maging lead sa mga projects na ginagawa ko. Hindi ko kailangan sabihin sa mga katrabaho ko na dapat ganito gawin nyo. But I will always give everything in every scene na pinagkakatiwala sa akin, hoping na makahawa ko sa mga tao. At yun yung nakuha ko sa'yo. Yun yung masarap sa relationship. Because hindi ko naman ganito tignan yung buhay noon eh. Hindi ko naman ganito tignan kung paano magtrabaho noon eh. Pero nung naging tayo, yes, at first, mararamdaman mo na, teka, bakit ba parang ang dami kong kailangan matutunan sa relationship o bakit kailangan dapat may bigay ako. But eventually, habang tumatagal tayo sa relationship, you'll see na kaya rin pala siya nangyayari because para rin pala sa akin. Yeah. Thank you for those words, man. Like, I super appreciate it. And it means so much also hearing na I get to affect someone's life the right way. Nakaka-inspire siya eh. Nakaka-inspire siya maging mabuting tao. Nakaka-inspire siya to do good and to do better every day. Kasi alam mo na, in your own little way, in being yourself, you have your own way of also inspiring other people. And that's what I also get from you. Ang hirap i-summarize into context kung paano ako natuto magmahal. Pero ito yun. Ganito ako natuto magmahal through the different versions of myself. Through the different phases of my life. And it's not in the happy moments even. Natuto ako magmahal through the most difficult and painful moments of my life. Sa mga pagkakataon na mag-isa pa ako, sa mga pagkakataon na kasama ko yung lola ko, sa mga pagkakataon na minamahal kita, at patuloy akong matututo na mahalin pa ikaw, lahat ng tao, at ang sarili ko all the more. Sarap lang magmahal, no? Masarap magmahal. Kahit na masakit magmahal minsan. Masarap magmahal lalo na kung alam mo yung pakiramdam ng pagmamahal. Kasi mahal din naman. At the end of the day, never magiging perpekto ang buhay. Pero mula sa pagmamahal, kung bakit ka nangahawak at namamag-asa, kung bakit kailangan pa rin mabuhay sa araw-araw. Totoo. Katulad niya sinabi mo kanina nung simula, maraming aspeto ang pagmamahal, hindi lamang sa relationships, hindi lang romantic yan, hindi lang sa mga ganyang bagay, but also yung pagmamahal sa ginagawa mo, yung pagmamahal sa pagbibigay inspirasyon sa mga tao mula sa ginagawa mo, yung pagmamahal sa even sa mga maliliit na bagay, masarap din makatanggap ng pagmamahal. Alam mo yung kahit na mahirap yung buhay, kahit na hindi man siya perpekto, pero pipiliin pa rin mabuhay kasi napapalitan ng lahat ng pagmamahal yung hirap na nararanasan mo sa pang-araw-araw. True. Kahit anong iba to sa'yo ng buhay, or at least sa akin at this point, I have enough love in me to know that love is more powerful than anything else in this world.
Ang simple lang niyang pakinggan, pero to be kind to other people means loving them regardless if you know them, if they've done something to you. Yun yung tunay na unconditional love towards yourself, towards the world. And I also learned that through my lola. And I've learned love from you. And I know love clearly from God. And now I get to express love to myself. At inspired ako lalo to affect the world, to at least try, Yeah. True love. by love. O kung ano yung lagi natin sinasabi sa mga panalangin din natin na sana patuloy tayong bigyan ng lakas ng Ama upang tayo ay magsilbing liwanag sa dilim ng mundong to. Ganda nun. Tsaka siguro babalikan ko lang yung kaninang tanong mo. Di ba parang meron kang tanong na hindi mo alam kung bakit ang dami nagmamahal sa'yo. Siguro ako na kasama mo for 8 years. Kaya ka mahal ng maraming tao dahil yun sa kung ano yung kaya mong ibigay na pagmamahal sa amin. And siguro hindi lang ako yung magsasalita doon. Lahat ng mga taong kilala ka, lahat ng mga taong nakakaranas kung paano ka mag-alaga. Iba ka mag-alaga. Ako, honestly, of course, iba yung pag-aalaga na binigay sa akin ng nanay ko, ng tatay ko. Pero ibang-iba yung alagang binibigay mo sa amin. And you know, at ramdam namin yun kung gaano siya ka-genuine. Na happy ka na. Basta mapafeel mo lang na maalagaan kami. Kaya nga yung ibang mga kaibigan natin, tawag sa'yo nanay or tita Bianca because ganun ka ka-genuine. And maaaring hindi mo yun nakikita all the time. Maaaring minsan dahil sa binabato sa'yo ng sitwasyon at ng mundo, madalas nakikita mo or nararamdaman mo na parang tama ba yung mga ginagawa ko? Pero ako na yung magsasabi, mahal. Deserve mo lahat ng pagmamahal na dapat mo matanggap dahil sobra-sobra ka magmahal. At ako bilang boyfriend mo for 8 years, hindi ko pagpapalit sa kahit na ano o kahit na sino yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa akin. And gusto ko rin siguro mag-apologize because not all the time napaparamdam ko sa'yo kung gaano ako nagpapasalamat na minamahal mo ko ng ganito. Not all the time sabi ko sa'yo na thank you for loving me sa kung paano mo ako mahalin. And I know kahit na anong gawin ko, hindi ko kailanman mapapantayan yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa akin. That's why doon sa mga maliliit na bagay na kaya kong gawin, at least kahit papaano, iniisip ko na lang na magpatong-patong siya para mapantayan ko yung love na binibigay mo sa akin. Doon ako sobrang grateful. Sa ganung klaseng love. Yes, hindi tayo perfect. Mas maraming beses na hindi tayo nagkakasundo at nag-aaway. Pero hindi ko magpapalit tong relationship na to. Hindi ko, kung magagagawin ko lahat ng makakaya ko para ipaglaban at hindi mawala to.
dahil ayoko nang mawala yung love na binibigay mo sa akin na ganito. Because I feel like, and di ko rin naman alam kung ano mga mangyayari, but pakiramdam ko hindi na ulit ako makakaramdam ng ganitong klaseng love from anybody else. So thank you for loving me sa kung paano mo ako mahalin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Salamat po, Ama. Salamat po. Ito rin yung sinabi ko na rin to. Hindi na ako mag-isa ngayon. Parang yung pagiging mag-isa is more of a skill to me now than a given situation. Akala ko dati, mag-isa ako kasi mag-isa lang talaga ako. Pero ngayon, kaya kong mag-isa. Pero hindi ko napipiliin maging mag-isa. Kasi hindi na ako mag-isa. Never ka na maging mag-isa. Thank you, mahal. Thank you so much for guesting. Thank you for being you. Thank you for loving me. Thank you. Sarap magmahal. And I know, I'm sure, maraming mga tao na nararamdaman nila na parang wala nagmamahal sa kanila. Pero pakiramdam ko, kailanman hindi mawawala yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So, Kasi siya lahat gumagawa. kahit ano ka pa, kahit sino pa, kahit ano pa nagawa mo, Sad, di ba? Parang God pagka is always with us. pagka may nababalitaan ka na parang, alam mo yun, parang pinipili na lang nila mawala sa mundon to. Or malulong dun sa lungkot na mag-isa sila o gumawa na lang ng masama dahil sa galit nila sa puso nila. And I think that's also the point of this podcast. Yeah. It's one of the purposes of I want to try na maging purposeful din ito para sa ibang tao. I've never had the confidence before to really open myself up as much as I am doing now. But I also, isa yan sa mga nag-push sa akin para ituloy ito. Because I want, at least in my own way, in this podcast's own way, I want it to at least try to affect people's lives in different ways, to help people in different ways. Not to preach, not to say that this is what's right, but to at least find people who are going through the same things that I or we are feeling. Because pare-parehas lang tayong tao. Pare-parehas tayong nag-i-exist sa mundong ito. And I guess that's also one of the biggest hopes that we could hold on to navigating through this world, and that's through our own stories. That's through sharing it with the people, hoping that we get to help other people through our stories, or we find help in other people's stories. Like even ako, I am excited and also being able to learn more about this new community that we all have now, to discover more about the people that we work with, and to learn more through the stories that we have, roles na nabibigyan natin ng kulay. Alam mo yun, now that I have this much love in me, I am excited to be a vessel of love to the world naman. Thank you, mahal. Siguro, mahal, kaya lang rin ako nagiging emotional about it because yes, magkakaiba tayo ng mga experiences. Iba-iba yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. But ako, I know there's this one time na parang pakiramdam ko na sa lowest point ako ng buhay ko. But that's the time
na sobra akong kumapit kay God. Na parang pakiramdam ko siya na Yeah. lang rin talaga yung pinangahawaan ko during that time. And I know, magkakaiba tayo ng paniniwala. Iba-iba tayo ng beliefs. But as long as we know na there's someone na higit pa sa ating lahat, na mas malaki sa ating lahat, na nagsasabi na parang kaya mo siya pinagdadaanan is kailangan mo lang siya pagdaanan para meron kang matutunan. It's not happening to you, but it's happening for you. True. Very true. You'll realize na kaya nangyayari yung mga bagay dahil may dahilan siya. It's always for a reason. And after everything, after kong maniwala dun sa isang bagay na yun, alam ko, mahal, na kahit na anong mangyari, na kaya mo siya because there's someone na nagga-guide sa'yo every step of the way. At hindi ka niya pababayaan. At yun yung True. pagmamahal. That's God's love. Yun yung God's love. Na yes, we love each other like this. At alam ko kung gaano mo rin ako kamahal ng sobra-sobra. Pero yun yung pagmamahal kung bakit tayo merong pagmamahal na ganito. So, ang sarap mabuhay ng dahil doon. I love that about us, and I'd like to share that intentionally with everyone watching and listening. It's that when and if you are going through something heavy, sad, painful, when you're angry, kahit nagaano ka nakahirap, manalangin ka. And even when it's hard na manalangin, maniwala ka at magtiwala ka na nangyayari yan sa'yo dahil may rason. Nangyayari yan sa'yo dahil pinapalakas ka. Nangyayari yan sa'yo dahil ikaw ang may kaya niyan, sabi ni Lord. Hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon o hindi ka niya bibigyan ng kahit na anong pagsubok na alam niyang hindi mo kaya. In fact, I would always also make an example na parang, when there is a tunnel and the light is on the other side of the tunnel, at yung tunnel na yun yung pagdadaanan mo, yun yung pagsubok. There's no other better way to get to the other end of that tunnel but to go through the tunnel. Harapin mo talaga. Lusutan mo yung kipot ng daan na yun. Huwag mong hanapan ng daan around it. Don't resist. There's no shortcut. Yeah. The best way for us, well, at least from my personal experience too, and from our experiences, the best way for us to navigate through pain, through anger, through our feelings, through the hardships is to face it and go through it. Even if you don't see the light yet. But when you do get to the point where you see the light, dun mo maiintindihan na, kaya pala. Oo. Ito, Tsaka walang katumbas. walang katumbas rin yung tagumpay ng pakiramdam na walang katumbas. napagdaanan ko yun, nalagpasan ko yun, at kaya ko pala pinagdaanan yun kasi ito ako ngayon. Yeah. And after that, doon mo realize nga, mahal, na panibagong tao na ako. Yeah. Parang mas malakas na ako. So, every time nadadaan ka sa panibagong challenges, mas buo ka na. Yeah. Kasi, yun nga, even naman sa relationship, mahal, parang hindi naman siya dumadali eh. Yeah. Pahirap ng pahirap True. yung relationship or yung pagsubok ng relationship o ng buhay natin. Yeah. Pero kaya natin siya kinakaya because every time na nalalampasan natin siya,
para bang mas malakas ka na ngayon at Mm. mas kaya mo na siyang harapin, mas buo ka na And ngayon. that's how I would say I continuously survive Mm. my life. That, I guess, is how I survived my life growing Yeah. up. Because even if nung hindi pa rin ganito kalinaw at ka-strong yung relationship ko with God, Yeah. He has always planted that seed in my mind na this too shall pass. Whatever it is that is happening, umiiyak ka man, I would always tell myself, this too shall pass. Amen. Tuloy ang buhay. Yeah. Mangyayari ang bukas, matatapos ang ngayong araw, magiging kahapon yan. And you will be surprised by, oh, ganun na pala katagal nung nangyari yun. You wouldn't even realize how you are able to go through life continuously na may boost ka pa. Right. But with yung kakayahan din natin ngayon to acknowledge God's love, Mm. ang sarap din panoorin ng journey na yun eh. Yes. Yung journey na alam mong hindi ako okay ngayon. Bakit Yeah. kaya? Hindi ako, parang kinakabahan ako. Ano kayang mangyayari? Yeah. But at the same time, you also get excited by the big things Right. that will happen. Nararamdaman mo rin kapag may blessing na dadating. And I'd also like to share na isa sa mga pinakamalaking would I call it habits or Challenges. hindi siya challenge. There's now Yeah. I am grateful for my struggles. I am grateful for the hardships. I am grateful for the pain. Mm. Because alam kong may kapalit at may Yeah. rason lahat yun. Yes. Dati kasi Totoo. kapag hindi ako okay, when you're going through something, parang, Ano ba ayoko to? na nito. Ano ba to? Mapapa-question ka. Oo, questionin mo. Tapos para bang lugmok ka na sa Yes. buhay. But now, with the foundation that I have with Yeah. God, I'm grateful for all of Mismo. those. I'm honoring all of those because I know that after all of those, I'm going to be a better version of Mismo. myself. I'm going to be a better person. I know new lessons. I'm going to learn new skills and I'm going to be stronger. That's why I'm excited for the unknown all the time. Diba, I always tell you that. Parang ngayon, I'm excited for the unknown because that's the adventure of it all. Ngayon, it's more about the journey than the destination itself. Yes. It's the process. Yes. Kasi you can. Yes. It's yun yung mentality that I like sharing with you and Yeah. with everyone. And I hope we get to share that with the world. Yeah. I hope we get to express more love into the world. And at the end of the day, no matter how hard or how sad our world gets, I hope everyone still gets to choose love and kindness over everything. Madali siya sabihin, hindi rin talaga siya madaling gawin. Mismo. But I hope that we will all get to find it in our hearts and in our minds na tayo-tayo rin lang lahat dito magtutulungan. Walang, diba? Right? Thank you. I think that's a perfect way to end Yeah. this episode. Oo, kasi dami ko lang sipon. Parang like iba na yung boses ko. Kanina medyo bedroom voice. Ngayon parang, teka, may sakit na ba siya? Maraming salamat, mahal, for being you. here. Thank you for your words. Thank you, And my you know, love. mahal na mahal kita. I'm just so proud of you, babe. Kasi nga, hindi kasi siya ganito. Hindi siya ganito dati. Hindi siya nag-open sa kung ano yung nararamdaman niya. But now na meron siyang podcast, I'm happy na finally makikilala siya ng tao sa kung sino siya ngayon. And I'd like to also thank everyone listening and watching and Watching. everyone here. Thank you for the time. Thank you for the patience and thank you for coming back. If you have been coming back, Thank you for the love. Super appreciate it. Thank you for the love. And I hope we continuously love each other
Um, Maraming salamat and mahal na mahal ko kayo. This podcast is now also an extension of my love, of God's love, of our love. Yes. And yeah, we love you all. Maraming Love you salamat. all. But before I end this episode, as I always do, I'm going to share a book, but this Yeah. time it's on my Kindle. I've only recently started reading on my Kindle kasi I've always been a fan of the actual books. Iba pa rin yung amoy ng pages, iba pa rin yung experience of flipping a page, but sometimes when I need lesser space baggage, the Kindle has come in handy. And some of my books na hindi ko nabibili yung actual copy, I have here on my Kindle. And the book that I'd like to share here today is a book called The 7-Year Slip by Ashley Poston. It's a romance book. It's a kilig-kilig book. Kilig-kilig. And to be honest, hindi po talaga ako one who is mahilig sa mga romance type na books, sa mga cheesy books kasi I used to find them boring and predictable and all that. But I guess I've come to a point where I am so full of love that I also am now enjoying reading about love. Siguro syempre dahil hindi rin madali yung nangyayari around our world. So you find escape where you want just happiness and love. So this is one of those books that really made me feel kilig again. Outside of yung kilig na nararamdaman ko sa relationship namin ni Ruru. And it's called The 7-Year Slip. And this is also very, I guess I just want to connect to this book yung 7th year natin. Now that we are on our 8th year, I guess I just like to share briefly how totoo pala na meron din talagang 7-year itch. Pero how Ruru and I went through it is not through third parties or not through an actual itch of wanting to experience something na sawa na kami in the relationship. Because that's how we understood what it was. But yung 7th year namin is actually It was the most challenging to yeah, date. pinaka-challenging Pinaka-challenging year. Parang it was a year of questioning our faith in each other, questioning our relationship, and we were together, but we really weren't connected to each other. And as we have gotten past the 7th year, ang sarap din sa puso. Kasi Iba. 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 Parang panibagong relationship siya. Yeah. na mas bago. Pinili rin namin na mahalin pa rin yung isa't isa. And the quote that I am going to share from the 7-Year Slip is in one of my highlights in it. It says, "That was love, wasn't it? It wasn't just a quick drop. It was falling over and over again for your person. It was falling as they became new people. It was learning how to exist with every new breath. It was uncertain and it was undeniably hard. And it wasn't something you could plan for. Love was an invitation into the wild unknown, one step at a time together." Let me read that again. That was love, wasn't it? That was love, wasn't it? It wasn't just a quick drop. It was falling over and over again for your person. It was falling as they became new people. It was learning how to exist with every new breath. It was uncertain and it was undeniably hard, and it wasn't something you could plan for. Love was an invitation into the wild unknown, one step at a time together. And I like that quote because I don't only mean that for the love that I have with Ruru, but I also discovered that I have that with the love that I have with God and with the love that I have with myself now. Sobrang uncertain,
Yes, it's unknown, but every single day, every time you learn something new about yourself, about the person you're sharing with, it's always falling in love with that new version of that love of that person and even of yourself again and again and again. And in fact, you fall in love even more because that's love. You choose it, you commit to it, and you hold on to it no matter what form it is in. Yeah. Naka-in-love ka lalo, ah. So, that's it. That's Yeah. it for this episode. You want to say something? Maraming salamat. I'm just, thank you guys for supporting my mahal. Thank you, everybody. Thank you for this kwentuhan. At hanggang sa muli nating kwentuhan. This is me, Simply B. Yeah.